Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, iligal na operasyon ng Pogo tiniyak na magtatapos ngayong linggo. Lisensya, binawi na ng PAGCOR. Office of Civil Defense nakahanda sa worst case scenario kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Agriculture Department nagkasa ng tulong sa mga naapektuhang magsasaka at mangingisda sa pag-alburuto ng Bulkang Kanlaon. 2025 National Budget inaasahang pipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago ang Pasko ayon sa Presidential Communications Office. At mga mamimili, dagsana sa Divisoria, presyuhan ng mga pangregalo, alamin. Una po sa ating mga balita, mahigpit na tinututukan ng pamahalaan ang posibilidad ng paglipanan ng guerrilla operations ng Pogo. Ngayong ilang araw na lang ang natitira bago mapawalang bisa ang lahat ng lisensya nito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Simula December 15, kanselado na ang lahat ng lisensya ng mga Pogo sa bansa. Yan ang tiniyak ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kasunod ng naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na hindi nahihintayin pa ang katapusan ng taon para tuldukan ang operasyon ng mga Pogo sa Pilipinas. Sa halip ay mas pabibilisin pa ang pagpuksa sa mga ito. Katunayan, mula raw ng inanunsyo ng Pangulo ang pagtigil operasyon ng Pogo sa bansa, mabilis na naibaba sa 6 na po ang Pogo sa Pilipinas mula sa dating 300. Simula po nung July, na binanggit ko yung 6 na po, sa pagkasalukuyan po, as we speak, sa araw na to, 7 na lang po ang natitira. Sapagkat voluntary na pong, nahandahan na pong sumusulat sila and requesting for the cancellation of their respective licenses. Pero hindi inaalis ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang posibilidad na maglipa na ang guerrilla operations ng Pogo o yung patago nilang operasyon. But meron pa rin pong matitigas ang ulo. And we are looking at around 100 plus. So yun yung mga rogue Pogos na tinatawag namin. Ang mga dating Pogo workers yan na nagsama-sama, tapos gumawa ng maliit na Pogo Hub o Pogo Operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. Sa hotel. Ang bagay na yan, mahigpit daw natututukan ng pamahalaan at ng law enforcement agencies. Mga abilidad yun eh, di ba? So gagawa ng paraan. Sa aming estima, madali silang mahanap, madali silang pigilin. At as to the President's instructions, we will make it very difficult for them until they say that it is no longer worth operating in the Philippines. Ayon pa sa DILG, mula sa dating mahigit 350,000 na visa issuance sa mga Pogo worker, 23,000 ang napadeport na. Mahigit 6,000 ang nananatili sa bansa, kung saan mahigit 5,000 sa mga ito ang na-downgrade na ang visa sa tourist. Nakatakda ding puntahan ng mga kinaukulan ng Pogo Hub sa Island Cove sa Kawit, Cavite para isara ito. Muli namang iginiit ng pamahalaan na walang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang pagtigil operasyon ng mga Pogo. Kasado na rin ang isasagawang job employment caravan ng DOLE para sa mga maaapektuhang Pogo workers. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nakatutok pa rin ang pamahalaan sa mga reforma para makabuo ng job opportunities dito sa Pilipinas. Sa layuning balang araw ay hindi na kailangang mangibang bayan ng mga Pilipino. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang pagbuo ng pamahalaan ng mga hakbang para mapabuti ang kapakanan ng mga OFW. Kasabay yan ang pangunguna niya sa 2024 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ayon sa punong ehekutibo, patuloy ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa ibang bansa para palakasin pa ang labor agreements para masiguro na mapoprotektahan ang mga OFW. We are strengthening our labor agreements with other countries, conducting aggressive campaigns against illegal recruitment and trafficking, mobilizing the Agarang, Kalinga at Saklolo para sa mga overseas Filipino workers na nangangailangan fund, keeping our government communication lines open to migrant workers through the One Repatriation Command Center, and facilitating the safe repatriation of OFWs who are affected by conflicts or calamities. Bagaman tutok ang pamahalaan sa kapakanan ng mga OFW, hindi naman anya nakakaligtaan ng gobyerno ang pagpapatupad ng mga reforma para makabuo ng job opportunities dito sa Pilipinas. Our dream is to one day make overseas work a choice rather than a necessity. We continue to implement reforms in governance and economic development to provide our people with opportunities here at home. Samantala, kinilala naman ng Pangulo ang 13 overseas individuals at organisasyon na nagpamalas ng husay at nagkaroon ng malaking ambag sa kanilang propesyon at komunidad. Pinuri ng Pangulo ang mga ito sa pagdadala ng karangalan sa bansa. We continue to prove time and again that whatever the tides of destiny, wherever they carry us, within or beyond our shores, there is always a compelling story of Filipino grit, passion, sacrifice, resilience, resourcefulness. The Filipinos' competence, our work ethic, and genuine care for other people make us a truly remarkable race. Hinikayat din ng punong ehekutibo ang mga Pilipino na gawing inspirasyon at tularan ang mga awardee at ipagpatuloy ang pag-ambag sa kabuuang pag-unlad ng kani-kanilang pamayanan. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Binabantayan ang posibilidad ng lahar kung magpapatuloy ang pag-ulan sa Negros. Delikado ang mga volcanic materials na pwedeng bumaba mula sa dalisdis ng bulkan. Patuloy ding binabantayan ng PHIVOLCS ang bulkang Canlaon na nasa alert level 3. Pwede ring magkaroon ng biglang pagsabog na maaaring magdulot ng pyroclastic density currents sa loob ng 6-kilometer danger zone. Patuloy ang pag-monitor ng PHIVOLCS at pagbibigay babala para sa kaligtasan ng publiko. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na nakahanda ang ahensya para magbigay ng tulong sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Sa panayam kay Assistant Secretary at DA Spokesperson Arnel de Mesa sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi nitong ang sektor ng agrikultura ang pangunahing apektado ng kalamidad. Nakikipag-ugnayan na rin ng DA sa mga provincial at municipal government para maghatid ng tulong sa mga agricultural worker. Nagbigay na rin sila ng mga gamot para sa mga nagkasakit o apektadong hayop tulad ng baboy, manok at marami pang iba. Nakahanda na rin ng DA na maghatid ng tulong sa mga magsasaka ng tubuhan upang maiwasan ang pagsipa ng presyo ng asukal sa bansa. Kasama na ang pagkakaroon ng sapat na supply para dito. As of today ay yung mga areas na pwedeng maapektuhan itong La Castellana, La Carlota, Bago City at saka itong Canlaon City sa Negros Oriental. Sa ngayon patuloy yung ating validation at saka monitoring ng mga area at ito namang areas na nabanggit ay hindi ganun ayon sa initial assessment na magiging malaki, but we will provide reports as the data comes in. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon. Sa katunayan, nasa mahigit na 4 na milyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi na ng DSWD. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Dahil sa pagtaas ng volcanic activities at posibleng muling pagputok ng Bulkang Canlaon, nagpatupad ang forced evacuation ng LGU sa mga nasa loob ng 6 kilometers danger zone. This is in relation to the national guidelines that since PHIVOLCS has raised the alert status of Canlaon volcano to alert level 3, and this indicates increased volcanic unrest and potential eruption within the coming days or weeks.
kaya po nag-force evacuation. Ayon sa Canlaon City Public Information Office, ongoing ang evacuation sa 5 barangay na malapit sa Bulkang Canlaon. Mahigit 4,200 individual na ang inililikas na malapit sa 6-kilometer radius ng bulkan. Pero ayon sa pamahalaang lungsod ng Canlaon, kung sakaling kakailanganing i-force evacuate ang lahat ng nasa 5 barangay, aabot sa 23,000 individuals ang kakailanganing evacuate. Kaya hinanda na ng Canlaon City Government ang 7 pang nalalabing barangay para magsilbing evacuation center. Mahigit 1.4 million family food packs na ang nakapreposition para sa Canlaon affected families sa Region 6 at 7. Habang nasa higit 4.39 million na halaga ng relief goods ang naipamahagi ng DSWD sa lahat ng mga local government units na apektado ng pagputok ng Mount Canlaon. Personal na binisita kahapon ng DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Negros para makipagpulong sa local government unit at tignan ang lagay ng mga apektadong lugar at i-assess ang karagdagang suporta na maibibigay ng ahensya. Pinangunahan din ng kalihim ang pamamahagi na mahigit 590,000 pesos worth family food packs sa Canlaon affected families. Alinsunod sa bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tignan ang sitwasyon ng mga evacuees at bigyan ng agarang tulong. May nakaabang din na serbisyong medikal sa evacuation center. Samantala, ayon sa Canlaon City PIO, makulimlim ang panahon at may kalat-kalat na pag-ulan sa Canlaon City, kaya posibleng magkaroon ng scene eruption at lahar o muddy stream flow sa mga apektadong lugar. Pinasususpindi na ng lokal na pamahalaan ang lahat ng social gatherings sa Canlaon City para ngayong Disyembre. May panawagan naman ng Canlaon City Government. Sa lahat ng aming mga kababayan na nasa loob pa po ng 6 kilometers radius permanent danger zone, we highly encourage you to evacuate as soon as possible to our evacuation centers since this is for their own good. And we also hope for those people who are hearing this right now to please include Canlaon City in their prayers. And we are also open for assistance and other help as well for the constituents here in Canlaon City. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Plano ng Presidential Human Rights Committee ang implementasyon ng Philippine Human Rights Plan sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jomalyn Doctolero ng Philippine Information Agency National Capital Region. Matapos ilunsad ang ika-4 na Philippine Human Rights Plan o PHRP4 sa bansa, plano ng Presidential Human Rights Committee na i-roll out ang implementasyon nito sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan mula 2024 hanggang 2028. Ayon kay Presidential Human Rights Committee Undersecretary Severo Catura, una itong ipamamahagi sa national government agencies kasunod ang mga lokal na pamahalaan. Aniya ito ay magsisilbing balangkas tungo sa layunin ng pamahalaang proteksyonan at isulong ang mas pinalawak at inklusibong karapatang pantao sa bansa. This will be rolled out at all agencies hanggang sa, we're hoping hanggang sa local governments. Ang impact nito really really impresses upon government the need for us to perform on our human rights obligations. So on a year-to-year basis, there will be performance indicators so para makita natin kung ano nagawa ng pamahalaan. No? Dagdag pa ni Catura na magkakaroon ng karagdagang papel ang mga non-government organizations at civil society groups para masiguro ang mas epektibong pagpapatupad nito. Aniya bahagi ng monitoring mechanism ng Human Rights Plan ang midterm, annual at end-of-term evaluation. Yung ating mga NGOs and CSOs that took an active part in creating this plan would have a basis to really monitor and evaluate how far are we going, are there improvements, are there challenges. Ang PHRP4 ay isa sa 3 tungkulin na ipinahayag ng pamahalaan sa ginanap na 75th anniversary ng Universal Declaration of Human Rights sa Geneva noong nakaraang taon. Sa pamamagitan nito, nais ng pamahalaan na maging ehemplo sa pagiging inklusibo at napapanahong pagpapatupad ng karapatang pantao sa susunod na 5 taon. Mula sa PIA National Capital Region, Jomalyn Doctolero, Balitang Pambansa.
May banta na mas malakas na pagsabog ang Bulkang Kanlaon. Ayon sa Office of Civil Defense, kung itataas sa Alert Level 4 ang sitwasyon ng bulkan, palalawakin ang danger zone sa 8 hanggang 10 kilometers at aabot sa 64,000 na katao ang ililikas. Kabilang sa worst-case scenario planning ang karagdagang evacuation centers, family food packs at portalets para sa evacuees. Sa ngayon, 37,000 na ang nailikas at target ng gobyerno ang kabuuang 56,000 na nasa 6-kilometer danger zone. Binuksan na ang 29 evacuation centers na pinamumunuan ng task force kasama at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, sinusuri na ng Department of Environment and Natural Resources ang epekto ng ashfall mula sa Bulkang Kanlaon. Ayon kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kabilang dito ang epekto sa baga ng tao at pagiging acidic ng tubig dahil sa sulfur dioxide. Direktang naikipag-ugnay naman ng DENR sa Office of Civil Defense para sa kalidad ng tubig sa mga komunidad na apektado ng ashfall. Handang magbigay ng tulong ang Department of Agriculture sa mga magsasaka sa Negros Occidental na apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Easter Ann Doza ng PIA Western Visayas. 10 local government units ang inisyal na naitalang apektado ang paninim kagaya ng high-value crops, kape, tubo, bigas at livestock dahil sa pagputok ng kanlaon. Ang mga ito ay ang La Castellana, La Carlota, Bago, Murcia, Inigaran, Valladolid, Pulupandan, Pontevedra, San Enrique at Moises Padilla sa Negros Occidental. Ayon kay Department of Agriculture Negros Island Region OIC Regional Executive Director Engineer Albert Barogo, nakikipagpulong ang DANIR sa mga apektadong lugar para sa inisyal na assessment sa pinsala sa agrikultura. Ang trabaho talaga ng Department of Agriculture natin is nandito po tayo sa rehabilitation. After na ma-validate po natin yung mga affected areas, rehabilitation and ang activity po natin. Dagdag pa ni Barogo, ayon sa report ng mga LGUs, hindi kasing tindi ang impact ngayon sa mga halaman kumpara sa nakaraang mga pagbuga ng bulkan. Kung compared doon sa unang pagsabog ni Mount Kanlaon, hindi siya masyadong kasing yung epekto niya hindi ganoon ka grabe sa dating kasi ang reported nila po dito is more on dried powder, yung asphalt na bumagsak. So most likely kapag ka tumama po siya sa mga kahoy, hindi siya yung nakadikit talaga katulad nung dati na medyo basa. Initial report lang nila, observation yan sa area nila, na which we are trying to verify pa yan. So as of today, medyo nahihirapan pa kami pumasok dahil nga restricted pa yung area na pasukin. Tiniyak ni Barogo na handa ang Department of Agriculture para magbigay ng kinaukulang tulong sa mga magsasaka pagkatapos ma-validate ang lawak ng pinsala. Sa ngayon po, isa lang po yung panawagan po namin is i-priority muna yung welfare ng family nila, ng sarili nila. Panawagan ng pamahalaan sa mga mamamayan na sundin ang mga alituntunin na binibigay ng Office of Civil Defense at mga lokal na DRRMOs na lumikas na ang mga nasa 6-kilometer radius na danger zone. Mula sa PIA Western Visayas, Easter Andoza para sa Balitang Pambansa. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng ibang magsasaka para makuha ang lupa na nakalaan para sa kanila. Matatandaan na naging sentro ng kontrobersiya ang sinapit ng mga agrarian farm beneficiaries mula sa Barangay Kurilang, President Roas, Probinsya ng Capiz, nang harangin, guluhin at pagbabarilin ng mga armadong tauhan ng Nemesio Tandan Holdings. Pagkakaroon ng malakas na political will at determinasyon ang naging kasangga ng mga opisyal ng GAR para ipatupad ang pag-install sa mga ARV sa nasabing lupa. Mga kooperatiba, mag-umpisa ini sa walang-wala gid. Pero sa time ni BBM, nahapagan kami sang support services. Dalag ko gid nga mga machineries nga naga-balor sang milyon. Sa kasalukuyan, sa unang 2 taong panunungkulan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nakatanggap ang Montecarba ng 2,640,000 piso na halaga ng makinarya at kagamitang pangsaka. Hindi tama na ang ating mga magsasaka na pinaghihirapan
at nagtatrabaho na taon-taon na wala naman silang lupa. Kaya ang agrarian reform ay naging priority ng administrasyon. Inaasahan na lalagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang national budget para sa susunod na taon bago magpasko. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, posibleng pirmahan na ito ng Pangulo sa December 20 pero nilinaw niya na tentative pa ang petsa. Samantala, lusot na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang 2025 national budget. Nanatili naman sa 733 million pesos ang budget para sa Office of the Vice President. Nilinaw ng Korte Suprema na hindi sila basta-basta magbibigay ng individual na grado sa mga kukuha ng bar examination simula ngayong taon. Ayon kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo, ilalabas pa rin naman nila ang grado ng bar takers na nag-top sa exams at meron ding tally ng nakuha nilang scores. Pero kung hihingin ito ng mga eskwelahan ay hindi nila ito basta-basta ibibigay at kailangan ng legal basis para dito. Sa inilabas na guidelines ni 2024 Bar Chairperson Associate Justice Ramon Paul Hernando, lalabag sa Data Privacy Act of 2012 kung ibibigay nila ang grado at pangalan ng bar takers sa mga eskwelahan. Pero kung nais pa rin itong makuha ng law schools, dapat ay hindi nakalagay ang pangalan o pagkakakilanlan ng examiners. Sa December 13 o sa Biyernes, inaasahang ilalabas na ng SC ang resulta ng 2024 bar exams, kung saan nasa 10,490 ang nakatapos ng pagsusulit. Ang sabi namin, we can give you the data but we cannot give you the details, personal details of the bar candidates. That is the restriction. At other data, we can share it with you. Ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, kumakapal na ang bilang ng mga mamimili na pumupunta sa Divisoria para bumili ng pangregalo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patricia Lopez ng IBC 13. Bagamat medyo makulimlim ngayong araw sa Divisoria, sinadya pa mismo ni Catherine na mamili ngayon dito ng mga laruan na magiging papremyo sa Christmas party at panregalo sa Pasko. Mas mura po kasi dito. Bumili po ako ng laruan dito, worth 500, 20 pieces na. Marami pang pagpipilian. 35 pesos kada peraso ang pinakamurang laruan ngayon sa Divisoria. Kaya din pang i-bundle ito ng 3 o 4 na laruan para sa 100 pesos. Aabot din pa ang ibang presyo ng laruan ng 200 hanggang 750 pesos kada peraso. Depende sa klase, laki at kalidad nito. Patok din naman sa mga mamimili ang kahit anumang labubo character, mapaanik-anik man o nagsisilbing design lang. Ternong mga damit naman ang patok kung regalong damit ang nais mong ibigay sa iyong inaanak na naglalaro sa 100 hanggang 180 pesos. Pero kahit 2 linggo na lang ay Pasko na, nananatiling kakaunti pa rin naman daw ang mga namimili ng kanilang pangregalo. Sa panahon ngayon, patumal ng patumal po. Mas gusto kasi ng mga tao na pera ibigay kasi sobrang taas na ng mga bilihin, mas priority na po ang pera ngayon. Kung pipiliin namang cash na lang ang iyong ibibigay na pamasko, aba nagkalat na ang mga ibinebentang ampaw sa bangketa ng Divisoria na naglalaro sa 10 to 15 pesos kada 10 peraso. Kaliwat kanan na ring makikita ang iba't ibang disenyo ng Christmas gift wrappers at paper bag na paglalagyan ng inyong mga Christmas gifts. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez para sa Balitang Pambansa. Pilipinas, 14 days na lang at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.